So finally mga idol, Gilas update po tayo. Game 4 na ng Gilas Pilipinas kontra sa koponan ng Qatar. So sino po sa inyo excited na mapanood ang Gilas Pilipinas sa kanilang pang Game 4? Dito po talaga yung masusubukan ng ating Gilas Pilipinas at hindi na po sila dapat matalo dito sa pagkakataong ito, dahil kapag natalo pa ng koponan ng Qatar, no, ay mahihirapan na po tayo makapasok sa quarterfinals. So kung may nakapanood po sa inyo sa laban ng Qatar at ng Korea, pinahirapan po ng Qatar ang koponan ng Korea. So ano ang ibig kong sabihin? Hindi ganun kadaling talunin ang koponan ng Qatar at kinakailangan talaga natin dumaan sa butas ng karayom at talagang masusubukan ang galing at taktika dito ni Coach Tim Cone. So kapag ang nangyari po mamaya sa Game 4 ng Gilas Pilipinas ay nanalo ang Gilas, no, ay makaka-move on po tayo sa next round, which is the quarterfinals na po yan. Then susunod po natin makakalaban, no, ay ang koponan po ng Iran. Then may pag-asa tayo dito nga po sa semifinals na makaharap ang koponan ng Japan. Then kapag nagpumbo tayo, nanalo tayo sa Japan, ay posible nating makakalaban nga, no, wala tayong lusot sa koponan ng China. So mamaya nga po, no, ay masusubukan ng panibagong big adjustment nga po ni Coach Tim Cone at hindi na niya pwedeng gamitin yung kanyang ginamit na first 5 dito sa first, second at sa pang third game. Dito po dapat baguhin na at mas galingan pa ni Coach Tim Cone ng kanyang pagla-line up, especially po sa first half, no, sa first and second quarter. Kung nagla-line up po si Coach Tim Cone ng mga big man, no, tulad na lang po pinasok niya itong third game itong si Japet Aguilar, which is pinalitan nga po si Chris Newsam para sa matinding depensa. Ngayon po ay mas magandang ipasok na ni Coach Tim Cone itong si Kwame instead of Japet Aguilar, no. Katandem niya itong si Junmar, which is talagang matitibay na big man niya, pamposte talaga yan, pang depensa po talaga, no. Dahil kung makikita nyo po, no, yung third game talaga nahirapan ng ating Gilas Pilipinas. Hindi man lang tayo nakalamang ng ilang puntos, so bagkus tayo pa ang tinambakan ng almost 20 points mahigit na lamang po ng koponan ng Jordan sa atin. So ngayon pang fourth game po, inaasahan natin, no, na talagang dadaan sa butas ng karayom ng Gilas Pilipinas bago matalo ang koponan ng Qatar. So talagang dito masusubukan natin kung ano nga ba ang gagawin ni Coach Tim Cone na panibagong sistema at strategy, no. Alam nyo naman, hindi basta-basta talaga mga player or mga team ng Qatar po. Magagaling ang mga yan at hindi natin pwedeng baliwalain lamang, no. Talagang masusubukan tayo dito. May nagsasabi din na kaya nga daw po nagpatalo ang Gilas Pilipinas or natalo ang Gilas Pilipinas dito sa koponan ng Jordan, no, ay parang sinadya nga daw po magpatalo ng Gilas Pilipinas or ni Coach Tim Cone. Well, on my very own opinion, hindi naman siguro ganoon na magpapatalo ang Gilas Pilipinas. Sadyang malakas lang ang koponan ng Jordan, which is credits pa rin po, no, sa kanilang pagkapanalo. Dapat nating ma-appreciate yun bilang sportsmanship. Dapat marunong tayo tumanggap ng pagkatalo. So dapat bumawi ang Gilas Pilipinas dito nga po sa kanilang Game 4 kontra naman sa koponan ng Qatar at patunayan talaga nila na ibang sistema ang pinapatupad ngayon ni Coach Tim Cone at ang ating Gilas player ay magagaling, no, kahit bago lang o 2 weeks lamang na binuo itong final 12 ng Gilas Pilipinas at yung koponan ng Qatar ay matagal na magkakasama, ay kayang-kaya nating makapalag, no, kahit hindi pang FIBA World Cup ang ating lineup, nakakasabay pa rin tayo sa mga pang FIBA World Cup na lineup dito nga po sa Asian Games. So marami tayong kaganapan, and please mamaya po, no, alas 4 ng hapon magla-live tayo. Kaya huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo, no, time to time sa ating Gilas updates.